araw sa inyong lahat guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa inyong aking mga subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyo Kasabong TV. Sa araw na ito ngayon, magbigay naman ako kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang sa aking kaalaman tungkol sa pagpalahi sa isa kainahin na naglilimlim kung ano ang mga pamaraan na ginagawa ko para mayroon kayo mapulot ang matutunan sa aking content video na ito. Kasabong bago ang lahat, ipagpatuloy ko, ipakilala ko muna sa inyo. Ito na siya yung babae ko nga ginamit kong materialis kulay gold. Kapipisa lang nito nung nakarang araw lang kasi naglilimlim siya. 15 piraso ang itlog niyang gilimliman, nagpisa lahat yun. Ituturo ko pala sa inyong mga baguhan ngayon ang aking pamaraan. Hiniwalay ko kaagad ang kanyang mga anak, kanyang mga sisiw, inuwi ko sa bahay, inilawan ko para nga mabilis makarecover ito nga inahin, kasi ang nabilimlim na inahin munipis ang katawan niyan. Parang mabilis makarecover ang pangatawan niya, binupod ko agad ang mga sisiw, inilawan ko. Hindi ko inaasa sa kanya nga siya ang magpapalaki. Ilang araw pa lang, nasa 3 days pa lang, pero naka-recover na agad ang katawan niya. Ang ginagawa ko pala nito sa kanya, binigyan ko ng sobra-sobra na pagkain. Pagkatapos, gibabaran pa siya ng tubig. Parang inom na inom lang siya. Kaya ang bilis naka-recover. Yan. Ito na siya ang gold ko dati na kinukuntin na babae na kinukuha ko rin sa aking kakila, kaibigan ng magmamano siya. Kaya kung gustuhin nyo, kayong nagsimula pa lang nag-alagag manok, kung gustuhin nyo ang kulay tulad sa akin, gusto ko nga kulay gold, bilis dumami ito sa akin, hindi ko inaasang pinaalaga ko sa kanya ang anak niya kahit naglilimlim siya. Kasi alam nyo ba ang naka-advantage sa inahin na hindi naglilimlim, ang bilis dumami kasi itlog na itlog lang yon, ipon na ipon lang tayo ng itlog. Pag dumamin ang ating naipon, paintibit na paintibit lang din tayo. Di tulad nitong naglilimlim, kapag pabayaan lang natin, hayaan lang siya nga siya ang magpalaki sa kanyang mga sisiw, matagal pa bago masundan ang kanyang mga anak. Pero ang ginagawa ko proseso, binukod ko kaagad, inilawan ko para nga pagdating nito ng mga isang linggo, mahigit isang linggo, magpapalahi na, mangingitlog lang kaagad uli ito. Yan ang mga pamaraan ko sa aking inahin na naglilimlim. Kasi ang inahin nating naglilimlim, ang nakaganda lang nito, kahit hindi breeding season, hindi na kailangan pa tayo na magpapa-incubate, hindi tayo mawadaan ng sisiw na ating alagaan. Hindi mawala-wala ang kanyang lahi kasi walang season sa kanya kasi naglilimlim siya. Basta alagaan lang natin ito sa saktong pagkain. Yan lang pinaka-importante sa isa kainahin. Kahit inahin lang ito ang pag-alaga natin, ganun din ang pag-alaga natin, pagbigay pagkain sa ating mga manok na nagpakatali tulad ng mga lalaki. Kasi ang inahin, yan ang pinaka-importante para sa akin. Kasi ito siya ang nag-produce, nagbigay ng similya na magkaroon ng dumami ang kaniyang linyada. Kasi ang lalaki, ang purpose sa isa lalaki na ipapalahi natin dito sa kanya, nagdagdag lang yan ng magiging similya para mabuo, maging sisiw, magkaroong similya ang mga ilabas ng mga itlog dito sa ating mga inahin. Kaya kayong mga baguhan pa lang, pinaka-importante talaga, number 1, ang inahin natin na piliin sakto sukat. Pagmasdan yung mabuti sa akin, sakto sa height, sa sukat sa paa, sakto sa hipo sa pangatawan. Maganda talaga sa isa kainahin na gawin natin materialis na kahit babae, maganda ang hipo sa paghawak natin ang pangatawan. Pagkatapos, sa hindi pa siya mangingitlog, kailangan
dikit ang sipit-sipitan sa isa ka babae nga inahin na quality. Mga isang daliri, minsan pa nga walang isang daliri, bubukan na yan kapag magsimula na mga itlog tulad nito. O, isang daliri na. Pag mangingitlog ito, bubuka pa, mahigit isang daliri ang pagitan dito sa sipit-sipitan niya sa yung pitso niya. Iyan ang palatandaan sa inahin na kahit hindi sa kalukuhan, hindi sa katisayan na quality siya. Kasi hindi lahat natin makitaan din sa pagmumukha na quality ang isang kababae kung crosses excuse me. Kasi dito sa mga crosses naman magkaiba-iba na ang postura, pormahan, hugi sa ulo. Pero kung ibalik natin sa ama ang kaniyang anak na babae, doon masiglabasan na kung pugi ang ama tulad ng sweater, masiglabasan ang mga anak niyang mga pugi. Pero kung sa process natin may kahawid man sa ama, may lumalabas din na kahawid sa pinagalingan na linyada kamukha sa ina sa pinagalingan niya. Hanggang dito muna po kasabong. Sana mayroon kayong matutunan ko ng mga baguhan pa lang. Bukas ulit naman, ibang topic kapaliwanag sa inyo. Maraming salamat pala sa inyo lahat, sa aking mga baguhang nag-subscribe sa akin, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you sa inyo. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe din para updated kayo sa mga gawin kong content video na pinuturo ko para sa inyong mga baguhan pa lang ang aking mga content video dito sa aking YouTube Kalya Kasabong TV, para nga mayroon kayo nga makuhang kunting idea na pangdagdag sa kaalaman nyo sa pag-alaga nyo ng mga manok, lalong-lalo sa inyong mga baguhan. Yan lang, thank you ulit, bye bye.